Iwanan na ho natin 'yan baka ma-bad trip yung mga ano, mga taga Davao. Alam niyo naman po, kahit na binabaha na sila ng ganyan, kahit na merong 38 na positibo sa droga doon sa kanilang munisipyo, Duterte pa din. Nakita na at pinatunayan naman po nila mga kababayan, 'di ba? Doon sa 2025 election. Kahit karton na ang mayor, Duterte pa din. Kayo bahala kayo kung gusto nyo ng ganyan paulit-ulit at hindi na nasosolusyonan yung mga baha-baha na ganyan. Ayan, total kayo naman ang bumoboto diyan 'di ba? Oh, totoo pala, natuta lang ni BBM. Si BBM ni Martin, naku kailangan patunay niyan, 'no? Ang isa-isa lang ang gusto naming iparating sa inyo. Yung sinasabi niyo dati na weak si BBM, ayun, sinampulan si tatay, kulong si tatay. Hanggang ngayon mukhang malabong makalabas si tatay. Pinapaasa kayo, di ba? Ano sabi sa inyo? Uy, lalabas na si tatay. Kailan lalabas? Sa 20 ano? Anong petsa ngayon? Anong taon ngayon? 2025, 2030, 2033. At iyon ay nakadepende pa kung guilty or acquitted. Pag guilty, wala na. Di ba? Pag guilty, wala na. Uuwi ng nakabote, nakagarapon daw, sabi ni Shiro Kansaki. Di ba? Uuwi ng nakagarapon si Tatay Digong. Aray ko po. Mami Star Talk, shout out po sa inyo. Ngayon, ito pa, yung isang idol nyo, nanggagala ite. Puro opisyal ng armed forces. Yung Duterte Iyot. Paano ba naman mga kababayan? Yung Tingog Party List na proklama na. Yung Akbayan Party List na proklama na. Etong sila Cardema. Problemado. At mukhang maaari pang madiskwalipika mga kababayan. Pakinggan nyo ho. Nagbabanta may sinasabi itong si Cardema dito mga bossing. May pagbabanta. No? Meron daw siyang sasabihin. Pakinggan nyo. Ay hindi trapo. Yung parang kapag panahon na namin sa Kongreso, kami naman ang mangungurakot. Wala kaming pakialam dyan sa mga kurakutan sa gobyerno. Dahil kami nga, nagkadete, galing PMA, galing PNPA, ang mga kasama namin, puro opisyal ng Armed Forces at PNP na inaalay ang buhay para sa bansa. Kaya kung pipigilan nyo kami makaupo, talagang sinasubvert yung demokrasya ng bansa, sasabihin namin sa taong bayan kung gaano kalala ang korupsyon at pandarambong sa gobyerno na sa sobrang lala. So, sandali lang. Alam mo pala na may ganyan. No? Ngayon, nang ba-blackmail ka, sasabihin mo. Ano yun, matagal mo nang tinatago? Yung nalalaman mo may korupsyon? Tapos ngayon, dahil hindi lang ho kayo na ipoproklama pa, saka mo lang sasabihin, alam mo na dati. Ibig sabihin, parte ka ng ganyan kasi hindi ka nagsasalita eh. Di ba? Alam na alam mo pala. Base sa'yo. Pero bakit ngayon mo lang sasabihin? Bakit itinatago mo dati? Di ba mga kababayan? Dapat kung talagang para sa Pilipino ho, mga kababayan, itong mga tao na to, itong mga bulbulito na to, ay sorry. Hindi. Kasi sabi nung iba, mukha bang iyot yan? Ang kapal na daw nung buhok sa betlog nito 40 anyos na ako, ako ho ba papayag kayo mga kababayan, 40 anyos, tapos sasabihin ko, ako ang tatayo. No? Para sa mga kabataan. Kung yung nga ho, yung mga SK merong hangganan yung yung edad hanggang 17 lang ang SK. Eto, Diyos ko po, ginagamit na lang yung pangalan. Di po ba? Ewan sa'yo, walang alam. Si Cardema, pasaway ka, sabi. Yang amo mo, tanungin mo, bakit may koraptado? Hindi, yun yung sinasabi niya ho, mga kababayan Yung matagal niya nang alam, pero ngayon niya lang sasabihin. So kung sakali pala na kayo ay naihalal, naiproklama agad,
tikom pa din ang bibig mo doon sa mga sinasabi mong alam na korupsyon. Di ba? Oh, ay mali. Kung para sa bayan kayo, matagal mo nang sinabi yan. Bakit to? Kasi ang korupsyon ang unti-unting naglulubog sa bayang Pilipinas. Karde mo. Game nga, tuloy mo. ay hindi trapo. Yung parang kapag panahon na namin sa Kongreso, kami naman na mangungurakot. Wala kaming pakialam dyan sa mga kurakutan, sa Wala silang pakialam. Okay lang, mangurakot kayo. Basta may sarili kaming agenda dito. Basta may sarili kaming layunin dito. May pakay kami. No? Kahit na alam namin ang ginagawa nyo dyan, bahala kayo dyan. Saglit lang. Paano naging para sa bayan yun? Hinahayaan mo. Yung alam mong masama ang ginagawa nila sa gobyerno. Di ba? But di ireklamo kung sino ang korap. Duterte yun. Wala ho. Di ba? Tingin ko dito, namba-blackmail lang ho, mga kababayan. gobyerno. Dahil kami nga, nagkadete, galing PMA, galing PNPA, ang mga kasama namin, puro opisyal ng Armed Forces at PNP na inaalay ang buhay para sa bansa. Kaya kung pipigilan nyo Oo. Inaalay pala yung buhay sa bansa. Bakit hindi nyo sinuplong agad? Kung matagal nyo nang alam yan. O natatakot kayo. O wala naman talaga. Meron ho, mga kababayan. Kaya lang, yun nga yung sabi niya, nakikita na nila eh. Pero, hindi ngayon lang sasabihin. Kung naproklama ho to, mga kababayan, at hindi napigilan yung pag-upo nito, malamang walang sasabihin ho yan. Tikom pa din ang bibig niyan. kami makaupo, talagang sinasubvert nyo yung demokrasya ng bansa, sasabihin namin sa taong bayan kung gaano kalala ang O yun nga ang sinasabi, di ba? Totoo ang sinasabi ni Party List. Bakit ngayon lang? Bakit may pa-blackmail pa? Bakit kailangan iproklama ko nyo kami? Pag hindi nyo kami prinoklama, sasabihin namin. Eh di pag pinroklama na sila, hindi pa din sasabihin. Wala din. No? Nakikita na nila yung ginagawang mali sa gobyerno. Pero ganun lang. Eh wala, naproklama na kami. Okay na yon, no? Ba't pa namin sasabihin? Oh, wala din pala. Di ba? Naniniwala kami may korupsyon sa gobyerno. Malala. Oh. Di ba? Pero kung siya, dati niya pa alam, kung siya, nakikita niya na dati pa, bakit ngayon lang siya magsasabi? Kasi naudlot yung proklamasyon sa kanya o sa kanila. Ba't hindi pa dati? Para nahinto agad. 'Di ba? Para na ikalaboso agad yung mga sinasabi niyang kumukurap o nagnanakaw sa gobyerno. korupsyon at pandarambong sa gobyerno na sa sobrang lala, kahit saan ka tumingin, alam mo, nangungurakot yung mga tao sa gobyerno. Alam nyo, O bakit hindi ka nga nagsasalita dati? Dapat matagal mo nang sinasabi yan. isang masabi ko sa inyo, kapag kami ay hindi nyo pinaupo next week at hinayaan nyo kami, maging oposisyon man lang o ipagpatuloy ang advokasya namin sa Kongreso laban lang sa NPA, yun lang ang aming talagang pangarap sa buhay. Makipag-away dito sa mga kaliwang to. Pag kami hindi nyo hinayaang makaupo next week, binoto kami ng taong bayan. Sasabihin namin, yung hindi sinasabi ng mga kongresista at ng mga dating kongresista kung paano nangungurakot ang mga tao sa gobyerno. O ikaw din. 'Di ba? Parehas lang siya, mga kababayan. Kaya niya lang naman sasabihin eh. No? Dahil napigilan yung pag-upo nila eh. Pero kung hindi napigilan yung pag-upo, tahimik lang din to. No? Hindi magsasalita to. Oh. Di po ba, mga kababayan? Pamba-blackmail lang ang ginagawa. Oh. Wala kaming pakialam kahit mamatay kami. Dahil yan naman talaga ang pangarap namin sa buhay dati, mamatay para sa bansa. Bilang sundalo, bilang pulis. Parang ang hirap pong paniwalaan, mga kababayan, na para sa bansa yung sinasabi nila. No? Kung dati pa nila alam. Yun lang. Kasi magiging paulit-ulit lang talaga yung sinasabi natin eh. Kung dati pa nila alam,
bakit hindi nila sinasabi? Kung para sa bayan sila, bakit hindi nila sinasabi? Ngayon, kung kailan naudlot yung pagproklama sa kanila, saka lang siya maggagaganyan. Pero kapag ka, base ho sa kanyang sinasabi, pagka naiupo sila, pagkakaintindi ko, hindi niya nasasabihin. 'Di ba? Blackmail. Ikaw talaga, Cordemo, ha? Tanggalin na nga kita. Naku, siguro kailangan na kailangan ng posisyon, mga bossing, no? Kailangan na kailangan ng posisyon, mga kababayan. Kasi ang sinasabi, nung iba, talo daw sa lungsod nila tong mag-asawa. Oh, pati ba ito, talo din sila?